Ilang milenyo ng parte ng ating mundo ang mga salita at numero. Bayad o. Tila hindi gugulong ang buhay kung wala ito. Pero paano kung hindi mo naiintindihan ang mga numero at salita? Paano mo malalaman kung saan ka pupunta? Wala kayong tindahan sibuyas? Saan ba banda? Makakabili. Doon. Paano mo malalaman kung ilang oras na ang nagdaan? Paano mo isusulat ang iyong sariling pangalan? Ano ba tawag dyan? Ito ang mundo ni Lola Remedios, 66 na taong gulang, hindi marunong sumulat at magbasa. Gaano po kahirap na mabuhay ng hindi po marunong magsulat at magbasa? Talaga akong mahirap. Kasi minsan mayroon dyan nanluloko na ganito, ganire. Paano pong nanluloko? Kunyari, kunin mo yung gano'n. Oh, Bibigyan kita ng ganito. oh, Siyempre, susunod ka para ka magkaroon. oo. Tapos, sabihin ko, kala ko 100 bibigay mo pala 50 pesos lang. Tubong samar, si Lola Remedios ang ikalawa sa 6 na magkakapatid. Tulad ng lahat ng bata, pinangarap din ni Lola na makatuntong sa paaralan. Pero, Yung panganay namin na kapatid, nakapag-aral hanggang grade 3. Matalino ho siya, kaya umabot ho ng grade 6. talaga. Tapos kayo po yung sumunod. Ako po yung sumunod. Ano po nangyari? Pinasok ko ako ng katulong ng ama ko. Nang anong edad po? Siguro mga 7 anyos lang. 7? 3 piso ang sahod isang buwan. Makalipas ang halos 60 taon, ngayon, dyaryo bote na lang ang pinagkakakitaan ni Lola. Ngayon, magkano pong kinikita niyo sa pagjajaryo bote? Pangkaraniwan. 300. Sa isang araw. Hindi ho. Saan po? Tulog ng 1 linggo. 300 sa loob ng isang linggo? Sinamahan ko si Lola Remedio sa pagbebenta ng kalakal sa junk shop. Ito kaya may timbang. Kapraso eh. 1.1, panta. Titig na titig sa timbangan ng matanda. Inisip ko, naiintindihan kaya niya ang mga guhit dito. Yung lata yata, uli tinimbang yung lata. Yung panta. Yung panta. 151? 1.1. 1.1. Ano yung 1.1? Hindi ko alam. Mababait naman sila dito. Ayos naman ho, bentahan dito. Tiwala na lang ang pinapairal ni Lola Remedio sa kwentahan ng kalakal. Dahil bigyan mo man siya ng resibo, hindi rin niya mababasa ito. Ito, ano po itong una? Hindi ko po alam. Hindi mo alam to. Itong sumunod. Ano ba yan? 320. Okay na rin yan. Pambili ng bigas. Pambiling bigas. Noong araw na iyon, kumita ng mahigit 300 piso si Lola Remedios. Sapat na pambili ng pagkain. Pero may iba pa siyang hiling. Walang ibang pangarap si Lola, kundi ang araw na matuto siyang sumulat at magbasa. Alam niyo na rin po i-spell ang pangalan niyo. Hindi pa. Hindi niyo pa alam? Ano ang start ng letter ng pangalan ninyo? Alam niyo naman siguro yon. R, R, A, M, A. Tapos ano ba yun? D yata yun. Ano ba D, yun? Remed, tapos Remy. Yun lang. Pagka dating doon sa
mahaba na, hindi ko na rin alam. Matututunan nyo rin po yun. Oy, nasaan na yung mga anak nyo? Papasokin. Linggo-linggo naglilibot sa Barangay Kupang, Muntinlupa si Teacher Kathy Ibarra, isang ALS mobile teacher. O, Nay. Ipasok tayo. Ayos na kayo? Ayan magiliw, perlas ng silanganan. Mahigit 16 na milyong Pilipino ang hindi marunong sumulat at magbasa. Ang Alternative Learning System o ALS ay isang paraan para maturuan ng mga Pilipinong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, bata man o matanda. Isa si Lola Remedios sa mga estudyante ni Teacher Kathy. Masaya si Lola Remedios dahil ang unang leksyon ng araw na iyon, abakada. Mga Bisaya kapangkid. Bisaya man. Nay, Nanay Remedios. Isang taon ng estudyante ng ALS si Lola Remedios. Ilang beses na siyang tinuruang magsulat, pero hanggang ngayon, hirap pa rin ang matanda. Sa kabila nito, hindi bumibitaw sa pangarap si Lola. Ito mo ng ganon. Mangmang man siya sa mata ng mundo, punong-puno siya ng pag-asang matuto. Hindi po ba kayo nahihiya kapag pumapasok kayo sa school ni Ma'am Cathy na katanda-tanda nyo na? Ay, hindi ba? Nag-aaral pa kayo? Ay, bakit ho ako mahihiya? Sa gusto ko matuto. Kahit matanda na. Oo, kahit matanda na. Sabi ko naman, kahit matanda na, baka gusto matuto, kahit matanda na, pwede mag-aral. Pag-asa ang hatid ng ALS sa maraming bata at matanda na napag-iwanan ng panahon. Kaya kahit gaano pa katanda ang kanilang edad, handa silang bumalik sa pagkabata sa ngalan ng karunungan. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Sa edad na 78, si Catalina ang pinakamatanda pero pinakabibo at pursigido sa klase. Embot ka! Embot! Embot na na! Ulit! May kailangan mo. Bali ang katawan. Ulit! Ulit! Lahat po ng nag-aaral dito, pumasa man at hindi, libre pa rin ang pag-aaral ng computer sa Lyceum Alabang. Ano po ito? Di ba diploma itong mga ito? Sa dami ng diploma ni Lola Catalina, iisipin mo, malayo-layo na ang narating niya sa pag-aaral. Ito naman po, ano po ito? Ganun din sa nutrition din niya. Convention Fellowship, UP Mahilig Balara kasi- Filter Terrace. Mahilig ako kasi mag-a-attend ng ganyan. Mahilig po kayo mag-a-attend Oo, yung mga kasi hindi seminar. Member PRO. Ang dami niyo pong plake, kung ano-ano. Rotary Club. Pero ang totoo, hindi man lang nakatuntong ng high school ang matanda. Kaya naman ang pinaka-importanting papel sa kanyang buhay, Ay, ito. Ano po ito? Ayan ang aking certificate. Ayan. Ito po ang Oo. inyong Nung grade 6 po ako. diploma nung grade 6 kayo. Maingat ako. Maliban na lang ako talagang kasi malaban naman ako sa ako. Pero pinagsama-sama ko yung ano niya. Talagang Maingat itinago ako. niyo talaga Oo. ito. Special po ito sa inyo. Siyempre naman, wala naman pag-aaral. Ano po? Nung na ako natapos, yan natapos ko, di mahalin ko na yan. Tinago ko. sa kabila ng kanyang mga trophy at plaque, naramdaman kong may pait sa kanyang mga salita. Sa isang iglap, tila naglaho ang bibo at mapursiging Catalina. Tinatayaan ako na. Ito yung kapatid yung lalaki, Sino po yan? Juan. Si Juan. Ano naman po ang profession niya? Ayan, awa ng Diyos, dadalawa silang pinagtapos ng aral na aming magulang. Ano po ang tinapos nila? Steno. Stenographer po Oo. sila. Ikatlo sa 6 na magkakapatid si Lola Catalina. Profesional ang halos lahat ng kanyang mga kapatid, maliban sa kanya. 3 months na lang, tapos na sana akong first year. Hindi pa natapos, kinuha ako ng magulang ko. Para mag-alaga. Wala raw silang katulong kasi mag-aaral daw yung kapatid ko.
So, nagparaya po kayo sa kapatid niyo. Oh, yun ang naging papel kung binigay sa akin ni Lord. Ito po ang pamilya ninyo. Pinangakuan ako nung kapatid ko itong nag-midwife, pakukunin daw ako ng hersayan. Hindi naman ako. Ilang taon na po kayo ngayon? 78. 78. Magsa 78 na ako. Magsi-78 na po kayo Oo, nung nangyari po yun. Ayaw po. Elementary pa po kayo. Oo. 1947. Ba't Mga 48. Ba't naiiyak pa po kayo? Ba't naiiyak pa po Ay, kayo kapag syempre, medyo- naaalala ninyo yun? Ang tagal na po nun. Kayo, meron bang pangyayaring hindi malilimutan na kahit nakaedad na kayo nakakalimutan ba niyo yun? Masakit kasi hanggang ngayon. Halos 7 dekada na ang lumipas, pero hanggang ngayon, dala pa rin ni Lola Catalina ang hinanakit. Marahil ito ang dahilan kung bakit buong buhay niya nag-aasam siya ng diploma. O 7, bawasan ng 0. Ilan po natira? 0. 1. Ngayon, di na kayo makasagot. Ikaw na lang ang sumagot. Ay, naku mo. Sari-sari ang itinuturo sa ALS. Oo. Mula sa pagbabasa, pagsusulat, hanggang sa pagbibilang at pagkukwenta. Itong 500 pesos, iyon ang menuin. Yung magbawas, 299 pesos and 95 centavos, iyon ang subtrahin. Ang natitira, iyon ang tawag yan, difference. Ay, paano naman yung division? And division, sa ibabaw, dividend. Aha. Then, Nasa ilalim? there would be divisor. The answer is quotient. Tulad ni Lola Catalina, umabot hanggang grade 6 si Lolo Bartolome. Katunayan, kwento niya, isa siya sa pinakamagaling sa math noon. Gusto ko pa rin naman gusto mag-engineer. Because my classmates in intermediate, ngayon ay civil engineer. Siya ang nag-check sa akong 5th grading period sa grade 6. Na-perfect ko ang isang test paper. Pero dahil sa kahirapan, hindi nakaabot ng high school ang batang Bartolome. Nagtrabaho siyang barbero habang ang kanyang mga kaklase nagpatuloy sa kolehiyo. Ngayon, inhinyero na ang iba, pero siya, barbero pa rin. Sa palagay niyo po, kung nagpatuloy kayo sa pag-aaral, ano na po sana kayo ngayon? Ngayon sana hindi ko magiging barbero. Mahilig ko sa debate. Siguro, attorney yata. Siguro attorney Bartolome na kayo ngayon. Sala. Ano nga ba yung hydroponics? Ang hydroponic na pamaraan, gardening. Sa totoo lang, wala nang saysay para kay Lolo Bartolome ang magkaroon pa ng high school diploma. Yung po pa kayo ulit tayo. Yung sinabi ni nanay. Katulad sa sinabi niya, ganun din sa Sa kanyang edad, hindi na naman kasi siya tatanggapin pa sa kahit anong trabaho. Pero higit sa diploma, may mas malalim itong ambag sa kanyang pagkatao. And I'm proud for myself Kasi po, that I have completed or rather I passed the ALS, Alternative Learning System, Candare level. Ngayon, kung uwi ko sa aming probinsya, sa Katmuntibo, ipakita ko sa aking mga katatandang kapatid, mga kababatang kapatid na ito ang aking na-accomplish doon sa Manila, samantalang nag-resided ko sa Manila ng 18 years. at ito ang na-complete ninyo dito. Nila. Ako'y dili ka. Hawakan talaga. Para di ka Napaglipasan man siya ng panahon, sa puso at isipan ni Lolo Bartolome, bata siya. Batang posible pang mangarap at humarap sa hamon ng mundo. Nakita ko sa akin sarili nga, kakayahin ko pa yan. Siguro ang ibang mga undergraduate nga, hindi pa nag-20 taong gulang, ano pa sila? Nakalimutan na yan. Nakalimutan na nila. Siguro matalo ko pa sila kung mag-compute kami mga ganun. Yung katulad yung 3/4. Fraction yun, 3/4. Kung i-change natin o decimal point, that is 75/100. Matatalo niyo ata ako sa math. Basahin natin yung unang titik. No? Aso.
Aso. Apoy. Marahil ang pangarap na ito rin ang dahilan kung bakit pursigido si Lola Remedios na mag-aral. Aso. So parang ano lang yung kalendaryo sa inyo? Parang Wala lang. Wala lang. Sabihin ng iba, anong pizza ngayon? Ayun, yung pizza, halimbawa, 4. Oh. Ano yan? Ay, 1. Pero ngayon po na nakapag-aral na kayo kay Ma'am Cathy, pag nakikita niyo po yung kalendaryo, Alam ko na ho yan. Pebrero. alam niyo na to, na Oo. Pebrero to. Tapos, alam niyo na rin ba ito? Yung mga araw? Kung anong Oo. mga araw? Iyan, linggo. Linggo. Lunes, Lunes. Martes, Merkules, Oh. Huwebes, Biyernes, Sabado. Oh, ang galing niya! Ang galing niya! Ulit. Tapos mabilis. Apoy. Again. May kasabihan tayong mas mahirap turuan ng matanda kumpara sa bata. Kaya humanga ako sa pasensya at pagpupursige ni Teacher Cathy sa kanyang mga estudyante. Mahigit 1 taon na niyang estudyante ang mga lolo't lola ng Kupang Muntinlupa. Saan niya kaya hinuhugot ang kanyang pagpupursige? 8 kami. Ako nga ang bunso, kaso lahat sila nag-aasawa agad. Then, karamihan sa mga kapatid ko, kagaya sa tatay ko, farmers lang. So, habang nakatapak ako sa putikan at nakabilad sa init ng araw, natanong ko nga aking sarili, hanggang dito na lang ba ang aking kapalaran? High school graduate lang si Teacher Cathy nang dumating siya sa Maynila. Dahil di nakatungtong sa kolehiyo, napilitan siyang magtrabaho sa parlor bilang beautician. Pero hindi namatay ang pangarap sa kanyang puso. Mula kinder siya, ako na yung nag-makeup, ako na yung nagugupit sa kanya. Gumraduate din siya ng grade 6, high school, hanggang nakagraduate na ng college. Ako pa rin yung taga-kutkut ng buhok niya. Sabi ko, teka, parang hanggang dito lang ba yung ano ko? Kasi ito, mula kinder, ako na nag-ayos sa kanya, gupit, makeup. Tapos ako, ito, magugupit pa rin ako. Teka nga, makapag-college nga, yun. Kaya sa edad na 36, naglakas loob ang matanda na pumasok sa kolehiyo. Pinagsabay niya ang pagbubeautician at pag-aaral. At makalipas ang 4 na taon, sa edad na 40, nagtapos ng BS Education ang mapursiging guro. Naiiyak ako sa kaligayahan dahil at long last, kahit matanda na ako, timo nga naman, hindi pala talaga sagabal yung kahirapan at edad o katandaan sa pag-aaral. Sa kanyang pagtatapos, iisa ang misyon na nilayo ni Teacher Cathy, ang ipasa ang inspirasyon sa mga tulad niyang napaglipasan ng panahon. Sa bagal matuto ng kanyang mga estudyante, minsan naiinis na daw si Teacher Cathy at gusto nang bumigay. Okay, ganda na. Palakpakan si Ate Jopi. Pero sa tuwing may maliit na tagumpay ang kanyang mga estudyante, napapalitan ng ngiti ang bawat bighati. Mahirap na mas masarap silang Mahirap dahil dahil nakakatulong ka sa kanila, akala nila hanggang doon na lang sila. Diba? pero masarap. Masarap dahil yun nga, pagka nakabasa sila, pupunta sa'yo, ay ma'am, marunong na ako magbasa, yung ganun. O diba, sarap noon, yun yung fulfillment mo as teacher, hindi kayang bayaran niya ng anumang salapi. Tulad ni Lola Jovita na dating no read, no write. Pero ngayon, About this book. About this book. at hindi na lang sa pagbabasa bihasa si Lola, 5 tangkay ng kangkong times 10. kung dati hindi siya marunong bumilang, ngayon eksperto na siya sa kwentahan. 10 plus 10 20. plus 10 30. plus 10 40. plus 10 50. 50. Tama. Ganun lang ang multiplication. Bago natapos ang klase, binalikan ko si Lola Remedios, ang matandang walang sawang tinututukan ni Teacher Cathy. O, bilog. Sige. O, S.
May kembot, shembot. At nang silipin namin ang kanyang papel, sa wakas, naisulat na rin ni Lola ang kanyang pangalan. Kaya naman sa inyo kayo. Naku, okay lang po, Nay. Saan tayo pupunta, Nay? Bilang manunulat, mahalaga sa akin ang mga salita. Hindi ko maisip ang mundo kung wala ang mga ito. Kaya nang una kong makilala si Lola Remedios, naawa ako sa kanyang kalagayan. Buong buhay niya, hindi siya marunong sumulat at magbasa. Babasahin natin yung unang titik. Pero nang makita ko si Lola Remedios sa klase ni Teacher Kathy, humanga ako at naniwalang mas matatag sa akin ang babaeng ito. Sa kabila ng kanyang edad, hindi siya nahiya at nagpursige pa rin mag-aral. Malaki pasalamat ko sa kanya kasi natuto po ako kahit papaano. Kay matanda ka, kay bata, gusto mo mag-aral, basta gusto mo matuto, yun. Sabi nga ni Ma'am Cathy, bakit ka mahihiya? Humanga ako kay Lola Catalina na naging matagumpay sa lipunan sa kabila ng kakulangan sa karunungan. Kay Lolo Bartolome at ang kanyang paniniwalang hindi dapat natatapos ang pag-aaral. At kay Teacher Kathy, isang guro, isang kaibigan, isang inspirasyon. Sinanang Talena at Catalina. Okay. Si! Hey! Yes. Woo! Ang pangalan ko ay Cara. Letter K. Okay. Yes, yes. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.